Okay. Good morning po sa inyo. Ah, Narito po ako ngayon at nagbibideo ulit para siguro mapag-usapan mo natin yung itong taon noon to na nangyari sa atin. Ako po pala yung si Mamang Jeepney Driver. Ex-Mamang Jeepney Driver na lang. Dahil wala na ako mapasadang jeepney. Dahil nga halos wala na rin kinikita yung mga jeepney driver eh. Isipin mo, kulang pa doon sa pamilya nila. Kulang pang pambayad ng apartment. Pag-usapan nun natin itong taon na ito, nangyayari. Bagong taon, kala ko ngayon, January, nagiging maganda na yung buhay natin, magiging open na lahat, gano'n. Sa ngayon, talagang matindi pa rin yung dinaranas natin. Well, sa mga may mga trabaho naman kaya lang hindi lahat open. Yung mga 25% lang yung open na negosyo. 75% sarado pa rin. Kaya marami pa rin mga pamilyang Pilipino ang naghihirap ngayon. Though, madali naman sanang solusyonan yan. Sabi ko nga kung nagkakaisa lang ho tayo, para mapabago natin yung buhay natin. And talagang Pilipino talaga it's really hard to please. Hindi mo makukuha yung mga interest na sinasabi nila. Napag-uusapan nga namin lalo na yung mga kabataan kasi they are busy. Pag sinabi mong busy ka, that means wala ka ng pakialam dahil sarili mo lang iniisip mo doon. Walang gustong makinig walang gustong gumawa naman. Kung ako yung siguro ako yung celebrity, ako yung popular na sa social media ang dami ko nang natulungan na pamilya, hindi yung iisa lamang. Pero sana nga matulungan natin si Mr. Rapi Tulfo dahil nag-iisa lang siya. At ang natutulungan nila sa bawat araw isang pamilya lang, isang tao lang o isang lang bawat araw yun. And we need 1,000 families a day para matulungan natin sila. And I have a way. Pero they don't want to hear me. Walang gusto makinig sa akin Imagine kung makakatulong tayo ng 1,000 families a day, di buong Pilipinas hindi magugutom, hindi maghihirap, hindi may stress o madi-distress. Nakagaya ko. Talagang distress talaga ako dahil walang gustong makinig. Gusto lang sabi, palagi nilang sinasabi sa akin yung kailangan entertainment. Hindi naman for entertainment itong ginagawa ko inano ko na nga yan Pero gutom pa rin ng mga tao. Naghihirap pa rin ng mga tao. Pati pamilya, may mga nagkakasakit, naghihirap pa rin. Paano naman sila? Di ba? Kung puro entertainment na lang o media, yung mga joke o whatever things na ginagawa sa social media. It is about time na itong social media na magamit natin para makatulong tayo sa mga mahihirap na Pilipino. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan Kung magkakaroon lang tayo ng isang community ng mga social media, YouTubers, saka vloggers, sabi ko ang dami natin matutulungan na pamilya. Why not try make a group, a community of YouTubers and vloggers? Kagaya para matulungan naman natin si Mr. Rapi Tulfo. Maski ako nga, humingi ako ng tulong kay Mr. Rapi Tulfo Sabi ko, bigyan mo ako ng mamamanayo, maski mag-boundary ako araw-araw, kako basta mahusay lang yung roadworthy lang yung jeep, kako ganun. Tsaka mabait yung, yung operator, kako Kasi dito sa Santa Rosa, Laguna, actually, karamihan sa mga jeep hindi na roadworthy Hindi mo malaman kung kikita ka o hindi. May pandemic na nga. Tapos palagi pa nasisira araw-araw. Sana kung matulungan natin si Mr. Rapi Tulfo sa ganitong gano'n. Magbuo tayo ng isang grupo na isang araw, 1,000 families na natutulungan natin. Hindi tulong, kundi mabigyan ng permanenteng trabaho at livelihood project. Ganon. Yun ang iniisip ko. So, anything na deluge yung pandemic yan o virus yan,
meron silang panghahawakan, meron siyang pagkakakitaan dahil permanente sa kanila yung negosyo na yun. At meron na ako naisip, like nga sinasabi eh. Keso, pero walang grupo kasing lumalapit sa akin para gawin ito. Sana sabi ko na high hierarchy ka, ganun eh, mapansin itong video ko na makatulong na start campaigning na buhayin yung ang mamayang Pilipino para mabuo natin ulit itong Pilipinas. Dahil lugmok na tayo pero wala pa rin tayong ginagawa. Hirap na rin ang gobyerno sa atin. Kung hindi tayo makikipagtulungan sa gobyerno natin, walang mangyayari sa atin. We have all the ideas, maraming smart na tao dito sa atin, mga Pilipino, mga matatalino. Pero hindi nagagamit kasi, sayang eh. At wala silang interest para sa bahay natin, para sa mamamayan natin, puro sarili lang nila. Yung pinaghirapan nila sa sarili nila, yung pinag-aralan nila, sarili nila yun. Well, kung ipapamahagi niya yung kaalaman niya, eh, siyempre, may halaga din yun sa kanya. Kaya hinihiling ko lang itong taon na ito, wish ko, na sana magkakaisa-isa na yung mga Pilipino eh, makinig. Kasi wala namang kahirap-hirap itong sinasabi ko sa inyo para matulungan kayo eh. Subscribe lang ito. Pasikatan niyo ako. Pag hindi kayo sumikat lahat. Kasi sila sumisikat lang sarili nila eh. Ako, pag sikat ako eh, kayo pasisikatin ko yung buong Pilipinas, buong mamayan, buong Pilipino, ay lahat ng Pilipino. Yun ang gusto kong pasikatin kasi ang tinitingnan natin dito yung buhay natin eh. Yung pag-asa na mabubuhay pa tayo ng matagal. Hindi ko alam kung ilan taon pa itatagal ko, lalo na ngayon na pandemic na ito, wala pang kita, wala pang ano. True. I'm not ashamed to tell you na ganito ako, wala akong kita, mahirap ako, hindi nga ako nakakabayad. Sinasabi ko talaga sa inyo yan. Totoo naman eh. Ba't ako magkakaila? Ba't ko kinakaya yung sitwasyon ko? Senior naman ako. Kayo, may pera kayo, okay lang. Magpakayaman kayo kung gusto niyo, pero hindi niyo dadalhin sa langit yan. Tandaan niyo yan. Hanggang dito lang sa mundo yan. Kaya hanggang dito kayo sa mundo eh, kailangan i-disseminate nyo na sa mga mahihirap yan. Dahil yun ang gusto nung nasa itaas, nung tumulong kayo. Hindi yung tingnan ninyo kung ano yung uri ng tao, yung kinakausap ninyo, pinag-uusapan ninyo. Hindi ganun. Dapat tingnan ninyo kung paano kayo makakatulong, kung paano nyo umpisahan. Wala pang nauumpisa kahit isa sa inyo eh. Lagi ko sinasabi na bumuo kayo ng grupo ninyo na para makatulong. At then, ini-networking niyo yung grupo na yun. And then, nakikita kong ngayon, puro online. Online networking ng isang produkto. O sino yung mayaman nun? Diba? Ilan lang. Ito ang iniisip ko kung payamanin natin yung buong Pilipinas. Yung mga maraming pamilya, mga pamilyang Pilipino, dapat yan ang ano natin eh. Kaya nga sa susunod na taon, kung aabutin pa ako ng susunod na taon ito, sana merong makapag-isip na gawin uli ito. Ang dami ako ng kinausap, pero iba yung nila, iba yung tema nilang gustong gawin ko. Bakit ko susundin yung gusto nila? Yung iniisip ko, yun ang ginaano ko para sa kanila. Gusto nila daw, puro entertainment, cooking, TikTok, Instagram, Twitter. Nai-scandal pa ako dyan. Ngayon, hindi na ako ganong nag-workout dahil nga sabi, tanda-tanda mo na nag-workout ka pa. Tanda-tanda mo na ganun pa yung ginagawa mo yaman-yaman mo pala. Sabi ka, nakikita yung bahay. Kala nila sa akin pa ito. Pinagpipilitan pa talaga na sa akin. Hindi nila alam
Hirap na magsalita kasi mamaliti. Pag nagsalita ka, mamalitin kasi nila eh. Ngayon, ang pinupunto ko, kaya nga ako palaging nakikipag-usap sa inyo, tungkol sa inyo, hindi sa akin. Pag-usapan natin tungkol sa inyo eh, kumusta na ba yung buhay ninyo? Bakit yung buhay ko yung tinitingnan niyo kung ano ako ngayon? At least, huwag niyong pupulutin tong mukhang ito. Pulutin niyo na lang yung sinasabi ko sa inyo. Para naman matuto kayo. Hindi habang buhay, ganyan na lang yung buhay niyo ngayon. Naghihirap kayo, naghihintay ng ayuda, naghihintay ng tulong. Ako nga, wala nang tulong na aasahan ngayon. Kaya nga sabi ko nga, pinapanalangin ko na. Maski nga sa Facebook, yung mga kaibigan ko na nagpapahanap ako ng mabuting mabuting operator kasi merong operator na gusto umaandar lang yung sasakyan hindi na sa kaso talagang lugmok na unworthy na papahanap pa rin ako maski kakayanin pa rin dahil meron pa akong pinapaaral o pinapalaking bata, 16 years old pa lang si Buki, kaya ang dami nga dyan na puro ganun lang, salita lang pero walang nangyayari, puro drawing nga sabi ko. Sabi ko, karamihan yata sa mga viewers ko, kaya na kunwa gustong tumulong. Puro mga arkitekto sa fine arts ka ako, marunong mag-drawing. Kaya puro drawing na yung binibigay sa akin ka. Wala hanggang ngayon, 1 year na. Mag-1 year na ako sa next month, sa March. Itong pagbablog kong ito, pero what for? Bakit wala? Kasi iba yung sa akin Pag totoo yung sinasabi mo, talagang walang magsasubscribe sa'yo. Pero kung magsisinungaling ako, magluluko-lukuhan lang ako dito, maraming magsasubscribe dito. Dahil alam nila, nakakatuwa yung ginagawa ko, nakaka-entertain ka nun. Pero sabi ko entertain ka kayo, pero kumakalam naman yung sikmura nyo. Kasi, ang ko dyan hindi yung mata nyo, yung utak ninyo, yung ko dyan yung tiyan ninyo Pag nagutom kayo, baka gagana yung isip nyo sa masama. Pag nagutom kayo, hindi kayo magnanakaw, papatay kayo dahil nagugutom na kayo. Di ba? Kaya, importante din yung tiyan para gumana yung isip saka yung mata ninyo. Isipin mo, pag gutom ka lahat ng klase ng masasamang salita sa bunganga nyo, lumalabas yan. Nanggagaling sa utak niyo, nakikita ng yung mata. Pero kung maganda yung nakikita ng yung mata, maganda yung naiisip niyo dahil busog kayo, di ba? Walang masamang mangyayari sa bansa natin o sa kapwa natin Pilipino. Kasi well taken care of tayo Kaso wala wala nang gusto ng ganun. Walang gusto ng mabuti. Ako naman, nandito ako, hanggang buhay ako, pinipilit ko pa rin yung gusto ko mangyari. Yung mapabuti yung buhay ninyo. Kaya yung mga nagbabasa sa akin, yung minamaliit ako, at saka yung mga hindi na nga nakatulong, mamaliitin ka pa. Tatayo ka ng isang grupo, isang foundation, mamaliitin ka pa. Nakapangihinayang itong mga taong ito kakong ganun. Na dapat sana nasa itaas sila. Sabi nga ni Jesus kung gusto mo sumunod sa akin ipamigay mo lahat yung mga kayamanan mo Hindi Kahit minsan hindi maipamimigay yung mga kayamanan ng mga yan. Maski dumating pa si Jesus dito Kaya sabi ko sa inyo sigurado darating dito si Jesus. Why? Kasi mahirap yung mga tao dito. Mahirap yung tao dito, walang utang. Hindi makautang dahil mahirap, walang pambayad. So si Jesus Christ pupunta dito sa mga sa mga mahirap talaga. Bakit siya pupunta sa Amerika? Hindi nga siya makakapunta sa Amerika Bakit? Kasi yung mga tao hindi susunod sa kanya. Bakit susunod yung mga tao sa Amerika kay Jesus Christ ang dami nilang bayarin doon. 30 years yung mortgage nila. Paano susunod? Di iwanan nila
yung pinaghirapan nila for 30 years or meron pa silang binabayad kaya ganun. Kaya hindi pumunta si Jesus Christ sa state sa Europe or whatever. Kasi lahat doon may bayaran eh. Dito sa Pilipinas wala eh. Pero ngayon, ha? Siguro nga tama yung inaano na ang daming mga online credit ngayon na isang ID lang pwede ka na makautang. Pero mababaw ka ng gusto doon. Yun nga ang chances na papatay na lahat yung mga mahihirap dahil sa pagkakautang dito. Pinipilit nilang mangutang yung mga mahihirap. Pero ang patubuhan, 49%, 59%. Halos kalahati. Tapos isang linggo lang, 2 linggo lang. Biro mo yun. Open talaga. Ang dami. Ang daming online credit line na nag-open na yun. At hindi, at siyempre pag dapat pag pumasok sa ganitong kailangan alam mo rin laruin kung paano uutang at paano mo mababayaran ng hindi ka nagtatrabaho din. O, paano na yung mahirap na hindi kayang lalo na yung maraming pamilya. Kaya itong panahon na ito, itong taon na ito napakahalaga mo sa atin dahil wala na maitutulong sa atin ng gobyerno natin naipamigay ng last year pa. At wala nang masisingil ang gobyerno natin sa mga establishment, mga pabrika, kumpanya dahil nagsasara din Anong kita ng kumpanya nung last year? Wala So ano yung makukuha nilang taxes doon? Pipilitan benlep, bipigayin ba nila? Wala silang makukuha. Ilang porsyento yung bumaksak sa natin? Di ba? Kaya nga, sana kung may nakikinig man sa inyo, kahit isa lang sabi ko, isang matinding tao lang makikinig sa akin kung ganun mababago natin yung buong Pilipinas. Makinig lang sa atin at meron siyang power na kunin lahat ng mga matatalino at mahihiyamang tao. Uunlad itong Pilipinas, hindi maghihirap. Hindi maghihirap ang Pilipinas. Tignan mo yung mga langgam. O maski yung walis na lang. Kasi ang walis, pag isang tingting lang, nababali mo yun. Pero pag isang walis, subukan mong baliin, hindi mo mababali yan. Yung mga langgam, pag nag-iipon ng pagkain yan, hindi lang isa, lahat sila. Ang ibig nyo bang sabihin mas mautak yung langgam kaysa sa atin? Mas mataas na uri ba yung hayop na yun kaysa sa atin? Nasaan na tayo ngayon? Di ba? Kaya nga palagi ko sinasabi, magkaisa. Be one. Kung hindi tayo magkakaisa masawal pa tayo at pinakamaliit pa tayo sa langgam. Kung ganyan gusto ninyong buhay. Kung meron pang mas mababa sa hayop tayo na yun. Isipin nyo yun. Kasi wala tayong magawang paraan Pero ang laki ng utak natin. Ang lawak ng ating pag-iisip. Pero hindi natin nagagamit. Puro lang kayong good luck. Good luck sa'yo. Okay yan. Tama yung ginagawa mo yan. Tama yung ganun lang. Parang sinabi mong, sige, kumain ka ng marami. Kumain ka, sige. Magpakabusog ka. Hindi ka naman nagbibigay ng pagkain Paano mabubusog yung sinabihan mo ganun? Di ba? Kaya nga, ito ugali ng Pinoy. Sabi ko, mahirap talagang kunin ang interest nila. Mahirap kunin yung mahirap kunin yung kalooban nila. Ako, ito naman, makulit. Lagi na lang pinamumuka sa kanila kung anong gusto kong iparating sa kanila, gano'n. Sabi nga, ang dami nga nagsasabi, hindi mo talaga makuha. Sila na mismo, dinadown nila yung sarili nila. Sila na mismo, dinadown nila na talagang gano'n ang ugali ng Pilipino daw. Wala nang pagbabago. Paano na yan? Ano nang gagawin natin yan? Kung ganyan na lang talaga yung buhay ninyo. Parang naghihintay na lang kayo ng kamatayan. Buti pang isipin nyo lang ganito na lang isipin nyo para madali. Ganito na lang. Misa na para wala na yung paghihirap ninyo. Ayaw nyo nang mahirapan. Panalangin ninyo.
Sa pagtulog nyo, huwag na kayong magising. Huwag na kayong magising para wala nang hirap nun. Pero paano yung daranasan nung pinag-iwanan ninyo? Anong daranasing hirap nung iniwanan ninyo na umaasa sa inyo? Di ba? Kung susuko niyo yung sarili ninyo sa ganung kaisipan na lang, ano na mangyayari sa inyo yan? Wala na. So sana kung makarating sana kay Mr. Rapi Tulfo itong video ko nito dahil idol ko kayo, Mr. Rapi Tulfo. Hindi nga ako natulog sa inyo na may drive lang Kasi wala na akong maasahan dito na matinong sasakyan na drive Kaya alam ko kayo ang makakatulong sa buong Pilipinas. Kayo ang kumbaga may hila, may chances na magbago ang Pilipinas ng dahil sa inyo. Dahil kayo nasa social media. Mahihila nyo yung mga celebrity, yung mga top YouTubers. Salita nyo lang pakikinggan mo yan. Kaya nga, kung meron lang chances na makausap kayo tungkol dito sa advokasya ko ito, maski kayo na lang, may transfer ko yung idea ko kung paano gagawin at makatulong mo ito sa buong Pilipinas, lahat ng pamilyang Pilipino. Subukan niyo po, kausapin ako at sana naman magkaroon ako kayo ng time na kausapin ako. At wala akong masabi kundi sana matulungan nyo ang buong Pilipinas na mabago ang kaisipan nila para magtulong-tulong sila sa pagunlad ng Pilipinas, ng ating bayan, ng ating bansa. Yun lang ang pag-asa ko. Wala na akong pag-asa Kayo na lang ang pag-asa ko nito. Kaya ginawa ko itong video na ito. Sana makarating sa inyo. Salamat po. Magandang umaga.